Mga kababayan, si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi, at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Umpisa na po natin mga tambay, magkomentohan na po tayo. Ito po mga tambay, ito po sinabi ng ating Vice President mga tambay, siya po nanawagan po mga tambay. Lalo-lalo po ito pong darating na rally na gaganapin po mga kabayan. At siyempre po, may buwelta po siya. May buwelta po siya lalo-lalo po sa nagkakaproblema po ngayon at nabubunyag na po ang mga baho nila. Hindi po ba? Kaya nga po sila ay hindi na po ngayon mapalagay dahil po ang baho po nila ay umaalingasaw na po mga kababayan. Pahinga po natin ang ating Vice President at komentuhan po natin mga kababayan. Okay, sa mga rally sa linggo na nawagan si Vice President Sara Duterte sa Administrasyong Marcos na igalang ang boses ng taong bayan. Huwag daw maging balat sibuyas. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Mindanao Correspondent Bril Montalvo. Bril, una sa lahat, dadalo ba ang bise sa alinman sa mga rally ngayong linggo? Jiggy, tinanong natin yan kay Vice President Sara Duterte sa 90th anniversary celebration ng Office of the Vice President sa Makati kanina. Ayon nga sa bise, wala siyang nakaschedule na pagdalo sa anumang rally dito sa Metro Manila. Pero ang mga rally abroad daw ay yun yung mga kanyang pinupuntahan. Pero may panawagan naman ngayon si VP Sara sa Administrasyong Marcos doon nga sa mga nagkikilos protesta. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. I commit and I call on the administration, the government to respect the right of the people to freedom of speech and expression. Huwag masyado silang maging balat sibuyas. At Bril, may bago bang payag si VP Sara kaugnay sa usap-usapang destabilisasyon laban sa Administrasyong Marcos? Jiggy, tinawag na paranoid ni VP Sara ang gobyerno sa usapin ng destabilisasyon. Ito raw ang dahilan kaya pinatatahimik ng pamahalaan ang mga kritiko at gustong tumistigo laban sa tiwaling opisyal ng gobyerno. At isa na nga dyan ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaya ipinadala ito sa ibang bansa. Pakinggan natin ang pahayag ni VP Sara. Yung sa destabilization, naniniwala ba kayo nagiging paranoid ng government? Oo naman, ma'am. Matagal na yan sila paranoid. Ang balita ko, nasimula sila maging paranoid noong nagbabiyahe sila abroad. Na natatakot sila na wala na silang babalikan dito sa bayan natin. At nakikita nyo naman yung paranoia nila sa mga actions nila tulad nung panggigipit sa mga kababayan natin na nagsasalita kontra sa kanila, panggigipit sa mga taong gustong mag-witness sa mga kaso laban sa mga government officials natin ngayon na aliado ng administrasyon. Jiggy, balikan lang natin yung anniversary celebration nga ng Office of the Vice President. Present doon nga kanina si former President Joseph Estrada at former President Gloria Macapagal Arroyo. Silang dalawa ay naging vice presidente ng bansa. Wala naman sa okasyon si dating Vice President Leni Robredo. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan pong ulat ni Bril Montalvo. Yan po mga tambay. Ang Vice President naman po mga kabayan ay yan naman po ay yan pong mga ganyan pong sitwasyon at suportado naman po niya ang mga gaganapin pong kilos protesta. Lalo-lalo po ngayon. Si Saldi ko po ay nagsalita na po at itinuro na po ang mga ulo, mga bayan, ng grabing pagnanakaw po sa pera ng taong bayan ay itinuro na po ni Saldi ko. Ngayon pa ba, alam naman natin ng Vice President ay po pwede naman po yan anytime. Anytime po ay pwede po pumunta ang Vice President.
Di po ba? Hindi natin alam. Baka mamaya po, bigla na lang po tayong supresahin ng ating Vice President. Pagka po talagang, nahandyan lang naman ang Vice President. Hindi po ba? Napakadali po para sa kanya na tayo po ay samahan at puntahan sa ating pong gagawin o gaganapin na kilos protesta. Lalong-lalo po sa pagkundi na po natin sa malawakang korupsyon na ginawa nilang mahigit 3 taon at pagkakabaon po sa atin utang na tayo po magbabayad mga kababayan samantalang sila nagpapasasa sa pera ng taong bayan. Hindi po ba? Kaya nga po dito po lalong-lalo po ngayon mga kababayan nagkakabukuhan na. Hindi po ba? Kaya nga mga paranoid na po yan eh. Kaya nga sinasabi ni Vice President noon pa, di ba? Doon pa ay nagiging paranoid na mga taong yan. Lalong-lalo po nung mga bumibiyahe pa sila na wala naman pong napala at nahita ang mga Pilipino sa mga biyahe nila. At hindi natin alam kung yung mga biyahe nila umano ay dala-dala na pala ang mga ninakaw nila sa ating bansa para ito i-deposito naman sa ibang bansa. Hindi po natin alam. Dahil hindi naman natin alam kung ano karga-karga ng mga eroplano na sinasakyan nila. Kung yung eroplano, di ba? Hindi natin alam kung napakarami na palang ginto o mga dolyares ang laman nun sa mga biyahe nila umano. Dahil hindi naman po yan maglalabas ng pera na peso ang dala niyan. Hindi ba? Hindi tatanggapin sa buong mundo mga tambay ang peso, money. Hindi po ba? Ang dala-dala po niya kung hindi po ginto umano, dolyares umano. Hindi po ba? Kaya nga po nakita po natin, ang mga proyekto nila ay puro ghost. Karamihan po'y ghost project. Hindi po ba? Kaya nga po kilaki-laki po ng hinahanap ng taong bayan. Trilyon, daan-daang bilyon, lalong-lalo ang 100 billion na pinasabog ni Saldico. Hindi po ba? Kaya dito po mga bayan, tamang-tama po sinabi ng ating Vice President, di ba? Yung panggigipit, matagal na silang ginigipit dahil mga paranoid na nga yung mga tao na yan. Una-una, sino po? Yung kanyang tatay. Nakita niyo po kung ano po ginawa sa tatay niya, sa ating dating Pangulo. Kidnapping ang lumabas dyan. Hindi po ba? Walang due process sa ating judicial, sa ating korte. Napakabilis po nilang kinidnap yan at pinatapon sa dahig. Hindi po ba? Nakita niyo po yun. At halos lahat naman ay alam natin. Hindi po ba? Halos lahat po na nagsasalita po at talaga ine-expose ang kawalang hiyaan nila umano ay talaga nagkakaproblema. Napakarami na po. Hindi po ba? Kung ano-ano po sinasampa nila para po ito'y takutin at patahimikin. Kaya po mga kabayan, nakita naman po natin kung ano ginagawa nila ngayon. Pati ang ating mga men in uniform ay wala po tayong maasahan. Hindi po sila nagtatrabaho para sa taong bayan. Iba po ngayon. Sila po yung nananatili hanggang ngayon sa dami po ng anomalya at kitang-kita rin naman nila ang bansa ay lugmok, bagsak ang ekonomiya, hirap ang taong bayan, hirap tayong mahihirap sa ginawa nilang sitwasyon paglilingkod, pero nananatili po silang bulag, pipi at bingi. Kaya nga po, ang nakikita po natin sa kanila mga kabayan, mabigat po. Mabigat. Dahil sa dami ng laman ng maleta, mabigat. Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. Kaya po mga tambay, tingnan po natin, ang ating Vice President naman po ay nakikiisa po yan. Kaya nga sinabi niya, siya po ay dumadalo rin, di ba? Dinadaluhan niya po ang mga kababayan natin na nagrarally rin po at nagpuprotesta sa ibang bansa. At sana po mga tambay, supresahin tayo ng Vice President. Dahil po yan naman po ay 3 araw. 3 araw po ang hinanda po ng INC at lahat po ng klase po na grupo na sasama po sa INC. At siyempre po tayong mga Pilipino, kahit hindi ka Iglesia ni Cristo, ay po pwede po lahat po tayo dahil ang sinisigaw po natin ay wakasan na. Tapusin na ang gobyernong magnanakaw. Hindi po ba? At nang muling bumalik sa ayos ang ating bansa at muling makabangon sa pagkakalugmok ang ating bansa.
Dahil pag hindi po nawakasan ang korupsyon sa ating bansa, ay patuloy po yan nalalala at nalalala. Dahil po cancerous na po ang ginawa nilang korupsyon sa ating bansa. Cancerous. Mga kabayan, stage 4, napakahirap na pong gamutin. Kasi yung mga pinagnanakaw nila, grabe po kalalaki. Grabe nakakalula ang mga ninakaw po nila, mga kabayan. Grabe. Male-maleta, bilyon-bilyon. Biriin mo, isa pa lang yung pinasabog ni Saldico, daang bilyon ha. Hindi daang piso. Hindi 100 milyon ha. Bilyon! Grabe yun. Paano pa yung ibang congressman at ibang senador? Di po ba? Doon pa lang sa Malacanang yon ang yung sinasabing 100 bilyon. Paano pa yung 300 plus? Lalo-lalo yung 200 plus. Dahil 300 plus ang congressman o representative kasama party list. Hindi bababa sa 318 kasama party list. At 24 na senador. Yung pumirma sa impeachment ng Vice President sa House of Representatives, 200 plus yun. Gaano kalaki kaya? Di po ba? Ang mga perang nawala sa taong bayan. Ito mahindot na ito. Kaya nga kinikitil tayo Kinikitil ang ating malaya, ang ating freedom of expression, freedom of speech, ay kinikitil po nila. Hindi po ba? Dahil nga po, natatakot sila. Paranoid ayon sa ating Vice President. Mabuhay po kayo, Vice President. At syempre po, umaasa po ang taong bayan at si Kamanong na kayo po ay makita at makiisa po sa pag-aaklas at syempre po para ipaglaban po ang ating bansa at maibangon muli sa kawalanghiyaan at kademonyohan po nila umano sa ating bansa, lalo-lalo po sa pagnanakaw at sobrang pamumulitika, mga kabayan, ang pinagagawa po nila sa atin. Sana po 3 araw po yan, baka naman supresahin sana tayo ng ating Vice President at makiisa po sa atin ang ating Vice President. Yan po ang ikaliligaya natin, mga tambay, ng Vice President ay makita po natin sa mga ito pong umpisa po tayo ng linggo, mga tambay. Linggo, Lunes, Martes po yan. Mga kabayan, 16, 17, 18. Hindi po ba, mga kabayan? Kaya po, maraming salamat po, Vice President. At alam naman po natin na sila po ngayon ay mga hindi na po napagkakatulog yan. Hindi po ba? At syempre po, lalong-lalo po sa natuklasan po at pinasabog ni Saldico ay hindi na po yan makakatulog halos at paranoid na po yan, mga tambay. Hindi po ba? At syempre, gagawa po ng paraan yan. Gagawa naman po ng paraan yan. Dahil nananatili naman po kasi ang puwersa ng militar at ng mga general, mga general sa kanila. Kaya po, gagawa po ng paraan yan. Pero ang boses ng taong bayan ay hindi po mapapatahimik kahit ng militar. Hindi po ba, mga kababayan? Maraming salamat po, mga kababayan, at thank you po sa ating Vice President at lagi po sana siyang maingatan, lalong-lalo po sa kapahamakan ang ating Vice President. Thank you po, BP Sara. At thank you rin po sa inyong mga kababayan sa suporta po sa ating Vice President at sa pamilya Duterte. At thank you rin po sa nagusto po natin tambay, mga kababayan, sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga subscribers po natin, sa mga nagbibigay po ng tulong at sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa inyo, mga kababayan. At syempre po yung dasal po natin, tuloy-tuloy lang po na ipagdasal po natin ang ating bansa na mawakasan na po at matapos na po ang kawalanghiyaan po nila at kademonyohang pinagagawa sa ating bansa. At nang muli pong makabangon ang ating bansa. At ganun din po ang ating pong panalangin sa pamilya Duterte na sila po yung maingatan lahat. At syempre po ang ating Vice President, ang dating Pangulong Duterte, ay madugtungan din po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo at makabalik na po sa ating bansa sa lalong mabilis. At ang panalangin din po natin sa ating mga sarili at sa ating buong sambahayanan na tayo pong lahat ay maingatan. Sa muli po, mga tambay, ingat-ingat po tayo. Konting tiis na lang po. Tiis na lang po. At makakabangon po muli at makakabawi pa ang ating bansa. Muli po, paalam po muna. Bye-bye.